Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sabihin sa mundo ng social media. Inimbitahan na nga si VP Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte at PBBM sa Korte Suprema. Dito nga natin makikita na talagang matapang na naki-ooperate nga itong si VP Inday Sara at former President Rodrigo Duterte at handa silang magpa-imbestiga at kahit anong gawin ng korte ay talagang susunod nga raw sila dahil hindi naman daw sila natatakot. Ngayon ay hinihintay na si Kuting ng Norte na miki-cooperate na talagang dapat siya ay maiimbestigahan dahil meron na silang subpina na pupunta sa Korte Suprema. Dagdag ng maraming netizen na talagang magkakaalaman na nga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino ang magnanakaw, kung sino ang sinungaling. Ito ang pinakahihintay ng taong bayan na magharap-harap itong si PBBM at VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte para matapos na ang pawang kasinungalingan sa bansang Pilipinas na ito. At sana ay maging patas lamang ang mga judges at mga investigador. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Basti, no? Sa kay Pangulong BBM. Ha? Enggil po diyan. Matatapang talaga. Nakita niyo ba yung picture? Yung magkakasama yung pamilya, yung hindi yung pamilya nila Kitty, itong pamilya nila BP Sara. O, alam niyo na, nag-uusap-usap na. Marami na naman kinakabahan tambaluslos. Matakot kayo pag nalaman nyo kung ano yung pinag-uusapan ng magpamilya. Ang galing, no? Ang galing nila, no? Isang pamilya lang talaga sila. Kaya na nilang kaya na nila yung buong puwersa ng mga tambaluslos, mga ano pa tawag natin diyan, mga talyanista. Okay. At syempre, yung pinagmamalaki po, kita nyo naman pang-counter po to ni BBM eh. Sabi naman sa inyo, at least ngayon meron na, believe ka talaga rito kay BBM, no? Nakikinig naman eh. Sabi natin noon, huwag kayo sira na sira. Panay ang sira nyo sa Duterte pag malaki nyo yung nagagawa nyo. Ngayon, pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos yung nagawa ng kanyang administrasyon. Pag-uusapan natin ito, no? 2.4 million ang naiahon sa kahirapan. Congratulations. Yan naman nagagawa na may papagadun, di ba? Yan ang administrasyon. Wala po nakakagawa niyan. Milyon-milyon po naiahon sa kahirapan ng gobyernong to. Talagang very good ka. Soriin natin. Nakaahon ba talaga sa kahirapan? Minsan matatawa ka na lang rito. Okay. Ito po, yung angal po ng tinira na po kasi lalakihan na naman yung budget eh. Dati 500 billion, aabot na yata ng 6 billion, 600 billion yung ayuda. Pumalag na po itong mga magsasaka, no? Yung food security, tinira nila pati po itong pamimigay ng ayuda. Pahapayawan lang natin. No? Yung kanina po ng mga hindi nga sila sila Matobato nga eh. Ang kiniklaim nila, Matobato ba 'yon? Yung Las Cañas. Si Las Cañas nga eh. Ang kiniklaim mga totoong kasama yan nila Duterte, di ba? Hindi nakapanipaniwala. Yung kanilang testigo, nagtataka po ako rito sa mga congressman. Simple lang po yan. Narinig mo ba na inutusan ka ba ni... Mahirap po yung hearsay lang eh. Di ba? Sabi lang, narinig niya sa mga nakasama niya sa bilangguan. Ayun na yun. Yun na yung pasabog, no? Yun na raw yung pasabog laban sa mga Duterte. Alam nyo, ito lang po, no? Dami pong problema ng bayan. Sa mga congressman at sa mga senador na rin, napakarami po ng problema ng bayan ngayon. Pero masyado kayong obsessed sa Duterte. No? Yung mga tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte. Hindi na po siya presidente ngayon. Expose. Pwedeng nyo na pong kasuhan. No?
Wala naman. Nagsabi na po si Pangulong Duterte na willing naman silang harapin yung kaso. In fact, may nagkaso ng congressman, di ba? Sila Franz Castro. Daanin nyo na po kasi hindi naman po kayo korte. Ang pinag-uusapan nyo ay hindi naman po yung dahil gagawa kayo ng batas, no? Wala, mukhang hindi naman doon. Ewan ko rin kung ano magagawa yung batas dyan sa mga investigasyon nyo. Kasi wala nang pogo lahat, no? Ang dami pong pogo sa buong Pilipinas nakakalat. Pero ang concentration nyo yun sa Pampanga, no? Pampanga pa rin. Hindi ko na maintindihan talaga yung tapos eto po dito kasi kinakailangan na nila magpaliwanag sa mga media na bakit parang may obsession lang sila sa mga Duterte. Ayan, no? Sabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez said the problems up for discussion illegal activities inside Pogo hubs, etc., etc., started under the term of then President Rodrigo Duterte. Yun yung matindi, no? Yung ini-stress nyo lagi yung under the term of Rodrigo Duterte. Bakit po hindi nyo, kung talagang problema yan, bakit hindi nyo harapin yung ngayon? Kasi ang problema, sinasamahan nyo pa ng propaganda. Si Pangulong Duterte, dinatnan niya na grabe po ang problema natin sa droga. Naawat na po yan, yung ngayong mga sinasabi ninyo. No? Yan pong mga sinasabi nyo na droga-droga ngayon. Malaki na pong nabawas dyan. Yan po, siguro yung pagbabalik na lang yan, no? Pagbabalik na uli. Simplihan nyo lang po. Yun yung nakakagalit sa inyo. Nagagalit yung mga Duterte supporter. Kasi pilit na po. Kung may problema kayo sa Pogo ngayon, lutasin nyo ngayon. Kasi sasabihin nyo lang, nagsimula kasi ito, ayun ang gagawin nyo ngayon. Uugatin nyo pa rin yun noon. Kasi si Pangulong Duterte, hindi namin naringgan yan na nagsimula itong problema ng droga natin nung panahon ni Cory Aquino, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni Erap. Wala pong ganun. May problema sa droga ngayon, lulutasin namin ngayon. Kaya wala kayong nalulutas eh. No? Kaya wala kayong nalulutas kasi may problema ngayon, lulutasin namin, ibibintang namin sa nagdaang administrasyon. Kung problema yan ngayon, lutasin nyo ngayon. Ganun lang po kasimple yun. Kasi kung ang isang leader na ang pananaw kagad hindi ko naman, inabutan ko na lang yan. Sino ba may sabing tumakbo kayo? Sino ba may sabi na pagtakbo nyo, 0-0 ang problema, magsisimula na lang sa inyo? Dapat nung sinabi nyo, ang lulutasin ko lang yung mga problemang nagmula sa akin, hindi kayo mananalo. Di ba? Hindi kayo mananalo. Kaya mali yung mga tuntungan ninyo eh. Nangangalahati na kayo. Malapit na kayo mga lahati sa administrasyon. Ng administrasyon nyo. Mag-e-election na ng midterm. Ang dialogue nyo pa rin. Ito kasi minana lang namin. Ano kung minana nyo? Sinabi ba ng gobyerno ni Duterte, ito ang Pilipinas, walang problema? Putyang, nung tumakbo kayo, alam nyo, kaya nga ang sabi nyo, itutuloy. Tapos itong mga alipores nyo sa Congress, panahon kasi ni Duterte yan anak ng pupa. Laging panahon ni Duterte. May traffic ngayon. Panahon pa ni Duterte, hindi naman nila nalutas yan. Yun lang palang, nyo, no? Yun lang pala, lahat po ng mamanahin namin problema, hindi po namin lulutasin. Dapat ganun kayo noon ng kampanya. Lahat po ng problema dinatnan namin, hindi namin kayang lutasin yan. Kaya iboto nyo po kami para pag may problema pa yan, isisisi namin sa nagdaan. O di dapat nagtapatan tayong ganun. Di ba? Simple lang naman yun. Hindi po namin kayang lutasin ang mga problema dinatnan namin dahil hindi naman kami nagpasimula. Pucha, yung droga, kanino ba nagpasimula yan? Wala na po nakakaalam. Wala na nakakaalam kung paano po nagsimula yung droga sa Pilipinas. Pero yung matinong presidente, wala po nagkwento na ito ay nagsimula sa panahon ni ganun. Kayo, bakit kayo ugat ng ugat? Wala kayong kayang lutasin eh. No? Wala kayong kayang lutasin. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Okay. Ano ang pangunahin? Pangunahin po bang concern ng Pilipino ay Duterte? Dapat ng mga Duterte makulong lihan lahat. Yun po ba sinasabi nila? Hindi po eh.
taas ng bilihin, ha? Paano mapapababa paano mapapababa yung presyo ng bilihin, lalo na po ng bigas? O ang natatanggap namin sa inyo, naririnig namin sa pinuno yung mga congressman, imbis na kalutasan sa mga problema, eto po, ang inyong Speaker of the House, ano po mga sinasabi? Basahin natin. Ha? Ito ang kalutasan sa mga, eto, sabi niya noong April, Romualdez, eyes close to 30 pesos per kilo rice by June. O sabi ni Romualdez, sa June, ano na lang yan, 30 pesos na lang. O malapit na sa 30. Pagdating naman ng May, sabi naman niya, rice below 30 pesos per kilo, possibly by July. Inusog naman. July naman. Pagdating naman ng June, Speaker, sees rice price going down. Ay, ngayon pala, July. Nung dumating yung July, hindi pa rin bumababa ang bigas. Sabi naman ni Speaker, sees rice prices going down to 29 to 34 per kilo in August. O yan, matatapos na po August. Kalahati na po tayo sa August. September naman. Yan ang leader nyo eh. No? Sinasabi ng tao, wala kaming pakialam. Nagustuhan namin. Dapat etong nasa utak nyo eh. Tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kung ang purpose ninyo ay pababain yung kanyang kung ang kanyang trust rating and approval rating, tapos na po yun. Hindi nyo na kaya kasi tapos na eh. Alam nga naman sa bagay, ginagawa nga pala yan ng Octa Arts Research. Di ba? Yung Octa Arts Dancers Research. Ginawa nga pala yan. Pro Marcos ka ba? Pro Duterte? Yun po ba gusto nyo? Mapababa nyo ngayon yung popularidad ni Pangulong Duterte. Hindi nung panahon niya. Naknang tinapay. Wala eh. No? Walang katuturan. Yan, tuloy-tuloy lang sila. Kung sino-sino po, wala pong epekto. Alam na po namin lahat na ididiin nyo lang yung mga Duterte dyan. Pero ang tunay pong problema, hindi nyo nalulutas. Kung ganyan sana kay kasigasig, no? Sabayan ng pogo. Yung pagdidiin nyo kay Duterte, kasabay ng pogo ng Senado. Kayo naman dyan sa yung AJK naman. AJK ngayon po ba yan nagaganap? AJK po ba yan ngayon? Hindi. Nung presidente pa si Digong. Paano po yun? Pag natuklasan nyo po may kasalanan, pabababain nyo sa pagiging presidente? Wala na nga eh. Wala na nga eh. Kasuhan nyo na. Hindi naman kakasuhan. Kasi, ang mga ebidensya nila, sabi ni ganun, ayaw pala nilang kasuhan kasi may masisira ICC. Di ba? Pag kinasuhan kasi nila sa Pilipinas, nire-recognize nila na may umiiral tayo ritong korte. Ayaw nga nila yun eh. Kaya expose lang sila ng expose. Wala po na rin nahihita. Para saan lang yun? Kasi Duterte, pag nasiraan nyo si Tatay Digong, masisira din si BP Sara. Yun, i-connect nyo kay BP Sara. Hindi po, malabo po. No? Malabo po mangyari yun. 6 na taon nang siniraan ng mga dilawan si Tatay Digong. Yan din. Kung paano nyo po sinisiraan, huwag nyo po sabihin na mas magaling kayo manira sa dilawan. Malulupit yun. Ang tindi ng training nun. No? Wala po nangyari sa 6 na taon na. At least yung dilawan, ang tapang nila. At least yung mga dilawan, nung panahon ni Duterte sila naninira. Sa bagay, dilawan din pala kayo. Dilawan rin nga pala kayo. Ano ba naman magagawa natin yan? Kasi kakampi kayo ni Duterte noon di ba? Karamihan ng congressman kakampi ni Duterte nung panahon ni Duterte. Kaya ngayon nyo lang sisiraan. Hindi nga umepekto eh. Si BP Sara ba gusto nyo? Pag siniraan yung AJK ni Tatay Digong, masisira si BP Sara? Nanalo nga, pinakamalaking boto eh. Si Tatay Digong eh. Panahon ni Duterte pa sila naninira. Wala pong epekto. Lalo na ngayon. Bakit? Wala pong pakialam yung mga Pilipino ngayon. Lalo nyo sinisiraan si Tatay Digong tapos palpak ang gobyerno, lalo nila nakikita na mas gusto namin noon. Di ba? Thank you very much kay Amik TV 45 UK.
sa 3 pounds. Sira kayo ng sira, ang daming kapalpakan ngayon. Hindi nyo imbestigahan nasaan yung 5,500. Marami nagtatanong, bakit hindi nyo imbestigahan kung nasaan yung 5,500? Kayo nga pala nag-budget, no? Budget nyo nga pala yan, di ba? Bakit nyo nga naman kukwestiyonin yun? Lahat po ng kapalpakan ngayon, bakit hindi nyo iniimbestigahan? Ito po, malapit na malapit sa mga Pilipino. Ang malapit sa mga Pilipino, pagkain eh. Mapababa yung presyo ng bigas. Pinag-usapan po yan na pababain yung taripa, yung tax. Yung tax po na pinapasok ng bigas dito tsaka iba pang agricultural products, pabababain yung taripa para bumaba ang presyo. Bumaba na po yung taripa. Ibig sabihin, yung tax na nakokolekta natin sa mga imported na bigas, umunti na lang. Konti na lang yung tax natin. Pero willing magsakripisyo yung gobyerno para bumaba yung presyo ng bigas. Tanong, bumaba ba presyo ng bigas? Hindi rin. Hindi rin pala bumaba. Di ba magandang yan ang imbestigahan nyo? Hindi ba mas maganda na yan ang imbestigahan ninyo sa Kongreso? Kasi matutuwa sa inyo. Bakit hindi bumababa presyo ng bigas? Binawasan nyo na yung tax ng pumapasok na imported na bigas. Parang may pakinabang kayo. Kala nyo, Duterte na naman. Alam nyo yung mga sinasabi lang ng tao? Duterte na naman. Ano ba balak nyo? Pababain sa pwesto si Tatay Digong? Matagal na pong wala sa pwesto. Wala pong purpose yan eh. Kung hindi nyo po kakasuhan si Tatay Digong, hindi nyo naman kayang pilitin dyan. Isasampinan nyo ba si Tatay Digong? Hindi nyo po kaya. Yung ipapahuli nyo dahil ayaw umatin sa inyo. Panahon niya pa yan. Yung panahon ngayon ang pinoproblema ng mga tao, ngayon kami interesado. Saan napunta yung budget ng PhilHealth? Yun dapat mga inimbestigahan nyo eh. Sinabi lang ni Recto, oy, may maganda ako nabasa. Huwag ko nang banggitin kasi dilawan yung dilawan yung nagpaliwanag. Hindi ko kasi alam yung PhilHealth. Yung sinasabi kasi ni Recto, no? Sabi ni Recto, di ba? Yung PhilHealth, hindi naman pera ng hindi naman contribution yung kinuha namin. Yung subsidy raw ng gobyerno. Parang iniisip ko, di ba nung una, ang iniisip ko lang, kaya nga nagbigay ng subsidy yung gobyerno dahil kailangan nila eh. Yung pala, ang logic nga pala dyan, nagpa-member ang gobyerno ng mga PhilHealth na hindi naghuhulog. Di ba? Parang ano yan eh, parang di ba yung konsepto ng PhilHealth, parang paluwagan, hulog ka ng hulog ngayon para pagka may time naman, pag ikaw naman nagkasakit, ikaw naman ang makikinabang sa PhilHealth. Pag pamilya mo naman nagkasakit, makikinabang ka rin. Paano yung mga hindi naghuhulog? Di ba? Isinama nila sa PhilHealth. Sinama nyo gobyerno, hindi naman naghuhulog yung mga yan eh. Kumbaga sa paluwagan, dapat yung makakatanggap lang ng sahod sa paluwagan, yung mga naghuhulog lang, di ba? O sino po maghuhulog dun sa mga minembre nyo, namimigay kayo ng mga PhilHealth card. Isa yan sa mga ayuda nyo eh. Gobyerno, namimigay, yan, may PhilHealth ka na. Wala akong trabaho, may PhilHealth ako. Ayuda yan. Sino mananagot nun? Kaya merong subsidy. Kaya kayo nagbibigay. Yan yung hulog ninyo. Kasi hindi sila naghuhulog eh. Yung mga may trabaho, naghuhulog, obligado. Di ba? Okay lang yun, hindi masakit. Ikaw, meron kang PhilHealth, nagkasakit ka, dapat makinabang ka sa hulog namin lahat. Kumbaga tayo lahat, bakas-bakas tayo dyan sa PhilHealth para pag may nagkasakit sa atin, may makukuha tayo sa PhilHealth. Paano yung mga hindi nagbabakas? Paano yung hindi naghuhulog? Gobyerno may sagot dyan. O yung sagot nyo, kinuha nyo. Sagot pa rin namin. Sagot pa rin namin yung mga minembro nyo dahil pinamigay nyo yung PhilHealth card. Kalokohan talaga ng mga to eh. Di ba? Yun nga pala yung sagot. Kaya pala kayo nagbibigay ng subsidy para dito sa mga tao na to eh. Buti nga napag-usapan yan kasi 500 billion pa raw yung pera eh.
Tinesting muna ba? Testing muna. Pag walang pumalag, puta kunin lahat yan, stib lahat yan. Taasan yung benepisyo ng miyembro. Dalawa lang po pala, dalawa lang yung nakalagay sa batas. Tataasan mo yung presyo na yung benepisyo or bababaan mo yung premium, bababaan mo yung hinuhulog. Kung masyado ng maraming pondo yung PhilHealth, hindi nyo babawiin. Okay, sana may mangyari doon sa mga nagsampa sa Supreme Court. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Nakakatuwa tong pamilya Duterte. Dahil nagsusuportahan, no? Ayan, no? For the first time, nabuo tong pamilya na to. Mukhang kagagawan to ni BP Sara. Siya pinakamasaya. Ayon po kay BP Sara, ay sinusuportahan po ni BP Sara itong kanyang kapatid. Basahin natin. BP Sara is fully supporting a bill filed by her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, that would mandate all elected and appointed officials, including the President, to undergo mandatory random drug testing every 6 months. So sumusuporta po. Tinanong din si BP Sara, sabi ni BP Sara, naririnig ko po yung panawagan nyo na mauna kami na mag-ano. Ang gusto ni BP Sara, sige, mag-hair follicle ako, pero dapat dalawang, hindi lang yung isa. Kumbaga, meron third party na titistigo. Kunwari, etong laboratory nito. Halimbawa, St. Luke's, yung ano sa akin, yung karibal ng St. Luke's. Ano ba karibal ng St. Luke's? Makati Med, halimbawa, ganun. No? St. Luke's kukuha ng hair follicle ko, Makati Med, dapat naka-observe kung tama yung ginagawa. Magandang, third party. Maganda yung sinasabi ni BP Sara. Pero mas malupit po yung sinabi ni Congressman ay ni Mayor Baste. Ito po. Buti paglabas ng salita ni Baste. Ayan. Ito po